Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Narito na naman po ako dahil may message na naman ng Diyos para sa ating lahat. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre po unahin natin ang manalangin. Magsiyuko po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Nagpupuri sa iyo dahil binigyan mo na naman kami ng isang napakagandang pagkakataon sa aming buhay na makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, muli mo po kami nga samahan, turuan at gabayan, lalo na po ako na mag-share ng iyong mga salita. Turuan mo po ako, samahan mo po ako, Lord, para po lahat ng aking sasabihin ay galing lang po sa iyong salita. Lord, at I pray na ang lahat ng aming mapapag-aralan ay maisabuhay namin ito, Lord God. Alalahanin everyday at i-share din sa mga mahal namin sa buhay at sa ibang tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At kiniklaim namin na muli ito magtatagumpay dahil kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Pinagpala tayo dahil kakausapin tayo ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito po sa Isaiah chapter 30. Isang verse lang po ang aking i-share sa inyo at ito po ay ating hihimayin. Ano po? So, ito pong verse, ito pong chapter 30 ng Isaiah, meron po itong pamagat, walang kabuluhan ang pakikipagkasundo ng Juda sa Ehipto. At nandito napakaraming sinabi po dito at dito nga po sa verse 18 na aking i-share sa inyo mamaya. Ibig sabihin na ng mga kapatid, sinabi dito walang kabuluhan ng pakikipagkasundo ng Juda sa Ehipto. Kumbaga makikipagkasundo ba tayo dahil alam natin na malakas ito, marami itong kasamahan, marami itong tao para matulungan tayo. Well, siguro iniisip talaga natin yun. No? Hihingi ako ng tulong. Pupunta ako doon, tutulungan nila ako dahil marami sila, dahil malakas sila, dahil makapangyarihan sila. Pero dito, tinuturo din na isa lang ang dapat nating lapitan, kundi ang Diyos na nasa langit. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niya ipagkaloob ang lahat. Kaya niyang baguhin ang lahat sa isang iglap lang dahil siya ay makapangyarihan. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya nagbigay sa lahat ng may buhay dito sa ating mundo. At katunayan at patunay din na kung anong meron ka, yan ay galing sa Diyos. Malakas ka, di ba? Galing yan sa Diyos. Pinagpala ka, galing yan sa Diyos. Kahit na napakarami nating kasalanan, pagkukulang, pagkakamali o atraso sa ating Diyos, pero lagi siya naghihintay sa atin na tayo ay bumalik, magbalik loob, magsisi sa lahat ng kasalanan. Ano man yung nagawa natin, no? Takipagsabuatan man tayo kung kanino, nag-focus man tayo sa ibang bagay, o kung kaninong tao, no? Dumating man yung time na nag-idol tayo ng yun nga yung mga
Diyos-Diyosan, lahat yan nagawa natin. Alam nyo ba sa Bible yan ay karumal-dumal para sa Diyos ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Napakarami pang sinabi ng Diyos na karumal-dumal na kasalanan, na kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, malalaman natin ang lahat ng yan. Pero dito tayo magpo-focus sa aking isi-share ngayong umagang ito. Dito nga po, ulitin ko lang, dito sa Isaiah chapter 30 verse 18. Basahin ko po sa inyo. Makinig po tayo, mag-focus tayo. Sabi dito, pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya para kaawaan Niya. Nakahanda siyang ipadama sa inyo ang Kanyang pagmamalasakit, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Napakaganda, di ba po? Isang verse po lang. Pero grabe ang laman nito. Grabe ang ibig sabihin nito. Grabe yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Ulitin ko ulit. Pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya para kaawaan Niya. Nakahanda siyang ipadama sa inyo ang Kanyang pagmamalasakit, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Amen ulit. Amen. Amen. Ano man na nagawa natin, ano man pagkakamali ito, ano man pagkukulang ito, sabihin na natin karumal-dumal man yung ating nagawa sa Diyos, nakahanda siya, naghihintay siya na lumapit ka, lumapit ako, lumapit tayong lahat para humingi ng tawad, para pagsisihan ng lahat ng kasalanan, at para humingi ng tulong sa Kanya. Diba? Para kaawaan Niya, nakahanda siyang ipadama sa inyo ang Kanyang pagmamalasakit, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan. Kaya mapalad ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung narinig mo ngayon ang salita ng Diyos. Kung nagtitiwala ka ng buong puso at kaluluwa sa Kanya, mapalad na mapalad ka. Hindi po swerte, ha? Iba po ang swerte sa mapalad. Mapalad ka dahil tinawag ka ng Diyos para makinig ng Kanyang salita. Mapalad ka dahil may sinasabi ang Diyos sa iyo ngayon. I pray na ito'y naintindihan natin. Balik-balikan, isip-isipin, isa puso, isa buhay, at i-share din sa ibang tao. Dahil lahat tayo ay inaantay ng Diyos para lumapit sa Kanya. Ulitin ko to. Ano man yung nagawa mo, nagawa ko, nagawa natin lahat, pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala, ano man yung mga atraso natin sa Diyos, at ano man yung karumal-dumal na nagawa natin, patatawarin ka ng Diyos. Nakahanda siyang magpatawad sa mga taong buong puso't kaluluwa na hihingi ng tawad sa Kanya. Buong puso't kaluluwa na magbabalik loob sa Kanya. Buong puso at kaluluwa na makikinig at susunod sa Kanya. Buong puso at kaluluwa na maglilingkod sa Kanya ng tapat at totoo. Yan po ang tinitingnan ng Diyos sa ating puso. Hindi yung sa bibig lang, kundi yung sa gawa din, mga kapatid. Yung totoo, yung tama, yung tapat na pagsunod sa ating Diyos. At patatawarin ka sa lahat ng Kanyang yung kabutihan niya, lahat yun ibubuhos niya sa iyo. Patatawarin niya tayo. Ulitin ko, mga kapatid, pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya para kaawaan niya. Naghihintay sa lahat ng oras. Yes, busy tayo, no? Madalas busy tayo. Pero sabi rito, naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit. Busy tayo sa napakaraming bagay. Busy tayo pagtatrabaho,
pag-aasikaso, pag-iipon, hindi masama. Dahil isa yan sa dapat nating gawin, ang kumilos din. Pero alam nyo ba, na anuman ang pagsisikap natin, parang kulang. Parang wala, kuminsan masasabi natin parang walang nangyayari, napapagod lang. Tagal kong nagtrabaho pero nabaliwala ang lahat. Alam niyo kung bakit? May kulang. Kasi hindi ka lumapit sa Diyos. Hindi ka nagpasalamat, hindi ka humingi ng tulong. Hindi ka nagtanong. Kaya minsan palpak ang ating mga plano, ang ating mga ginagawa. Kulang na kulang sa panalangin, kulang sa tanong sa Diyos, kulang sa pag-aaral at pagbabasa ng Kanyang salita. Dahil ang Diyos ang may tunay na plano sa ating mga buhay. Napakagandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto niya prosper. Gusto niya lagi may pag-asa. Gusto niya napakaganda ang future natin. Pero hindi natin ito alam. O maaring nalaman natin, pero binaliwala natin dahil may plano tayo, may sarili tayong kagustuhan, may sarili tayong plano sa ating buhay. Hindi natin inintindi yung napakagandang plano ng Diyos sa atin. Kaya may salita ang Diyos para basahin, pakinggan, pag-aralan, balik-balikan, isip-isipin sa puso. Sabi nga sa Biblia, itatak mo sa noo mo yung salita ni God para hindi mo malimutan, para every time na titingin ka sa salamin, mababasa mo, makikita mo kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung sinabi sa iyo, kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. Yun ang kulang natin, mga kapatid. Kaya kahit anong hirap, pagpapagal sa pagtatrabaho, no? Yung pagpapakabagod, sabi nga nila, halos dugo na yung nilalabas ng pawis. Kulang, hindi sapat, kapos, mahirap pa rin, nag-iisip pa rin, nalulungkot pa rin, nabibigo pa rin, kasi kulang. Baka wala pa sa buhay mo o sa buhay natin ang Diyos. Baka kulang o talagang kulang sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi nga, di ba, mapalad ang nagtitiwala sa Diyos. Bakit hindi mo gawing magtiwala sa Diyos ng buong puso't kaluluwa? Ibigay sa Kanya, ihingi, ilapit sa Kanya. Sigurado ko, pakikinggan ka ng Diyos. Pakikinggan tayo ng Diyos. At kung ano man yung pangangailangan mo, tanggapin mo lang siya. Paniwalaan mo lang siya. Sundin mo lang siya. Unahin mo lang siya. And all these things shall be added unto you. Pangako rin niya ng Diyos na dapat natin nalalaman o dapat alam natin o dapat nakatatak yan sa ating puso. Ang seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo. Alamin mo yung mga plano ni God. Tanggapin, paniwalaan mo, panghawakan mo. Banggitin mo kay God. Lord, di ba sabi mo, your plans is to prosper us and not to harm us. Plans to give hope and a future, di ba po? Lord, pwede po ba? Pagkaloob mo na po ito sa akin. Dahil Lord, ginagawa ko na po ang unahin ka. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba po? Pag ginawa mo yan, sigurado ko, sinisigurado ng Diyos, tagumpay mo ay sunod-sunod. I pray marami kayong natutunan. Isang verse, ilang minuto, pero napakatindi ng sinasabi ng Diyos sa atin. Unahin mo siya. Alamin ang plano niya, at yan ay iyong matatanggap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat sa salita ng Diyos.
Ako'y galak na galak sa sinabi ng Diyos ngayong umagang ito. I pray kayo rin na galak sa salita ng Diyos na sinabi sa inyo, para sa inyo, yung plano niya at kung ano yung dapat natin gawin. At sigurado ko, yung paghihirap mo para sa Diyos dahil inuna mo siya, hindi yan mawawalan ng saysay. Yan din ang kanyang pangako. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa pakikinig mo. At muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ang lahat ng biyaya at plano ng Diyos na ating matatanggap ngayong oras na to. Kung inyo yung paniniwalaan, magtitiwala sa Diyos, mapalad kayo. Let us pray. Yes, O God, Father God in heaven, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, Diyos na banal. Salamat po ngayong umagang ito sa iyong salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat. Dahil dito, Lord God, nalaman namin na oras-oras, minuto mo po kaming inaantay na kami po ay lumapit sa iyo, magbalik loob sa iyo, magpuri, magpasalamat, humingi sa iyo. At ito'y pagkakaloob mo. I pray, turuan mo po kami, gawin ang puso namin na laging mag-obey, na laging sumunod sa iyo, na laging magtiwala sa iyo, na laging umasa sa iyo, Lord God. Yan po ang ituro mo sa amin. At ang lahat ng iyong lingkod ay maglingkod ng totoo at tapat sa iyo. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Nagtagumpay ito dahil narito ka, sinamahan mo kami. Salamat po. Salamat po. Lord, nagpapasalamat din ako sa lahat ng pangako mo na ipagkakaloob mo na po sa amin. Kami po, sa oras na to, ay nagtitiwala sa iyo. Kaya ang lahat ng inyong pangako ay aming matatanggap na sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Uunahin ka namin, Lord God. Uunahin ka po namin sa bawat oras, sa paggising namin, bago kumain, bago matulog, ikaw ang aming uunahin. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for all the blessings, guidance, and protection. At nagpapasalamat din po ako sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, anumang klaseng karamdaman ito, sa oras na to, pinagaling mo na po sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po dahil ang mga nagugutom, ikaw ang magpapakain. Dahil ang nanawasak na pamilya, ikaw ang magbubuo. Bawat pamilya, bawat lugar at bawat bansa, magiging maayos, masaya, masagana, at tagumpay. In Jesus' name. In Jesus' name. Ay pwede ng iyong bansang pinili ang Israel ay maging maayos na. Wala nang kaguluhan. Maging masaya na sila muli kagaya ng dati. Masaya, masagana, at tagumpay, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Lord, isa pa po na sinabi mo po sa Joshua chapter 3 verse 5. Then Joshua said to the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do miracles among you. Kaya Lord, pangahawakan namin, the Lord will do miracles in our life. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po.
Amen. Salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang sa susunod nating pakikinig ng sasabihin ng Diyos. Salamat po. Dahil alam ko na sasamahan niyo po ako at dadami tayong makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.